Angelina's point of view. Are you sure about this? Tanong sa akin ng inchik na pinagtanungan ko. Mukhang okay naman ang lugar at mukhang mapagkakatiwalaan ko siya. Kaya sa kanya ko inoffer ang cellphone ko. Nasasanglaan ako dahil yun na lang ang last resort ko to have money. It's still new. Kabibili ko lang, sabi ko. Wala pang isang taon sa akin ng phone ko na yon. Binili ko yon ng 40,000 plus. Pinakamahal na brand ng phone yon. Pinag-ipunan ko dahil nasira ang dati. Mahalaga sa akin yon dahil mahalaga ang nilalaman. Kaya nga sanla lang ang ginawa ko at hindi binenta. Sinipat ng may-ari ng sanglaan ng cellphone ko. I give you 20,000, sabi niya. Mababa yun kumpara sa gusto ko. 30, sabi ko, nakipagtawaran. I need more. Ako ang lugi kung hindi ko matutubos yun. Muli niyang sinipat ang phone ko. Empty battery pa rin yun kaya nung i-on niya ay hindi yan bumukas. It's not working. Sira, sabi niya sa matigas sa Tagalog. Umiling ako. No, empty only. I don't have a chance to charge it. But it's working fine, sabi ko para makumbinsi siya. Okay. 25,000. That's the last deal. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Wala akong magawa kundi ang umoo. Kailangan na kailangan ko ng pera. Pagkakuha ko ng bayad ay muli kong sinulyapan ng cellphone ko. Tutubusin ko yon kapag nagkasweldo ako. Una ko munang gagawin ay ang kumuha ng panibagong identification card. Alam kong kailangan ko ang mga yon sa bangko. Sasabihin ko na lamang na nawala kong card para kahit na papano ay makuha kong pera ko doon. Para sa pagsisimula ko, pagkatapos ay muli ako naglakad para bumili ng mga damit. Imbis na sa mall ako bumili, ay naging practical na lamang ako. May nakita kong ukay-ukayan. Mukha namang malinis sa mga benta doon, kaya namili ako doon ng ilang pang-opisinang damit at pang-araw-araw na din. Swerte ko dahil hindi pa gamit ang ilang mga nakuha ko dahil may nakalagay pang mga tag. Sa palengke ay namili na rin ako ng panloob ko. Halos hindi ko na malaya ng oras. Ginabi na pala ako, masyado sa paghahanap na matutuluyan ko. Pero wala akong makitang mura. Alas 10 na pero nasa daan pa rin ako palakad-lakad. Namaltos ng mga paa ko dahil medyo maliit ang tsinelas na pinahiram sa akin ni Lynn. Hindi na nga rin ako nakabili ng sapatos dahil magkukulang na talaga ang pera ko. Hinahanap kaya ako nila Nanay Marta? Tanong ko habang nagdadalawang isip na gagawin. Napatingala ako sa langit kahit na ilang sandali ko lang silang nakasama. Ay ramdam kong mababait sila. Sila ni Lynn, hindi pa ako nakapagpaalam sa kanila at nakapagpasalamat man lamang. Hindi naman siguro masasamain ni Benedict kung ngayong gabi ay babalik ako doon. Sabi ko sa sarili, total wala naman akong nakitang tutuluyan pa. Ang sabi niya ay pagbalik niya galing US. Siguro sa pagkakataong iyon ay nakahanap na ako ng matutuluyan. Buti na lamang at memoryado kong address ng bahay ni Benedict. Nagawa kong makarating doon pero halos alas 11 na ng gabi. Nagtaksi na rin lamang ako para makauwi. Pinatuloy naman ako ng guard na nasa gate. Nagpaalam kasi ako sa kanya kanina kaya natatandaan niya pa ako. Nasa tapat na ako ng pinto nang mapatigil sa akmang pagpindot sa doorbell. Parang mali na, umuwi ako doon. Gabing-gabi na't makakaistorbo lamang ako sa kanila. Pero saan naman ako pupunta? Umatras ako mula sa pinto. Bumuga ng hangin bago maupo sa hagdan na semento. Mula sa supot na dala ko ay nilabas ko doon ng isang jacket at sinuot yon. Malamig ang hangin sa gabing yon at ramdam na ramdam ko. Habang nakaupo ay muli kong tiningala ang langit. At least may maliwanag ngayon, may makikita ring mga bituin. Kumikislap na parang mga diamante sa kalangitan. Tinaas ko ang kamay ko na parang inaabot ang mga yon. Para kay si Benedict, nakikita ng mga mata pero mahirap abutin ng mga kamay. Sabi ko mapait na napangiti. Napabuntong hininga ako, niyakap kong aking sarili. Ang lungkot na mag-isa, ang lungkot na wala man lang kasama sa panahon na tinalikuran ako ng aking pamilya. Pinigilan kong mapaluha, maging ang maawa sa sarili. Buti pa kayo, maraming kasama, sabay-sabay kumikinang sa kalangitan. I don't know. Pati bituin ay kinaingitan ko na ngayon kapag ba naging bituin ako. May kasama na ako at kikinang na rin. Kaingitan na ba ako ng kung sino? Hindi ko mapigilang maibulalas ng malakas. Tumayo ako pagkatapos ng ilang sandaling panginilay-nilay. Binuhat ko na muli ang mga supot na dala ko para umalis na. Wala akong lugar maski sa bahay na yon. Where are you going?
Nagulat ako ng papakbang na paalis ay biglang bumukas ang pinto. Nang lingunin ko ay nakasalubong kagad ng mga mata ko ang mga mata ni Benedict. Ganyan ka ba tumanaw ng utang na loob sa tumulong sayo? Tila sinusumbatan niya ako. Ibig bang sabihin ay nag-aalala siya ng bigla kong pagkawala? I'm not talking about myself here. Alam mo bang hinanap at matagal kang hinintay ni Nanay Marta? Sabi niya may bakas ng iritasyon sa kanyang tono. Kung aalis ka, matuto kang magpaalam. I'm sorry, tanging nasabi ko. Is this another trick of yours, ha? Hindi mo sinasagot ang tawag sa'yo. Mas lalong nagulat ang itsura ko. He's calling me? May saya na bumalot sa puso ko, pero kagad ko rin namang sinaway ang aking sarili. For sure dahil yon sa matanda, kaya niya ako tinatawagan. Gaya nga ng sabi niya, hinahanap at nag-aalala sa akin si Nanay Marta. I don't have a cellphone anymore. Sabi ko, kumunot ang noon niya. Binenta ko to buy some stuff for myself, sabi ko. Alam ko hindi niya kailangan ng paliwanag ko pero ayaw ko rin naman na isipin niyang sinasadya ko hindi sagutin ng anumang tawag niya. Nakita kong pagbaba ng mga mata niya sa hawak kong mga supot bago niya muling ibalik yon sa mukha ko. Next time magpaalam ka. Don't make us wait like you owe our time. Nakakaistorbo ka. Kaya nga hindi na sana ako tutuloy. Naibulalas ko na lang. Kinabahan ako nang biglang dumilim ang mukha niya. Then sana, hindi ka na lang bumalik. Umalis ka ng tahimik. I'm gonna do that kung hindi mo lang sana binuksan ng pinto, sabi ko. Pagod na ako makipagdiskusyon sa kanya. Hindi rin lang ako mananalo. Pakisabi na lang, salamat kina Nanay Marta. Hindi na ako makakapagpaalam pa sa kanila at makakapagpasalamat ng personal. Pero sana kahit ito na lang may parating mo sa kanila. Yumuko ako bago siya muling tinalikuran. Pagod na ako at inaantok na. Tama naman ito, sana hindi na lang ako umuwi doon dahil makakaistorbo lamang talaga ako. Tell them yourself, hindi mo ko utusan, narinig kong sabi niya. Malakas ang boses niya kaya ako napalingon na muli sa may pinto. Napaawa ang bibig ko nang makitang bukas na bukasyon. Pero wala na si Benedicto sa pinto, hindi ko alam kung anong isipin o gagawin. Pinapapasok ba niya ako? Benedicto point of view. I went back to the sofa and sat down, waiting for her to come inside. Napapikit ako, naglalaro pa rin sa isip kong itsura niya kanina. Nakamasid ako sa kanya sa camera. Our guard advised me that she had come home already. Tinawagan ko kasi ang guard at binili na tumawag kapag dumating siya. Kanina, nung nakatitig siya sa doorbell, I know nagdadalong isip siya na pindutin yon. Maybe because it's too late already. Natigilan ako na bigla siyang naupo sa hagdan ng semento at hindi na pumindot sa doorbell. Nakaready na akong pagalitan siya dahil sa pag-alis niya na hindi nagpapaalam. Para kayong si Benedicto, nakikita ng mga mata pero mahirap pabuti ng mga kamay. I am hearing what she's saying. I don't know what to feel or what to do. Basta pinapanood ko lamang siya sa monitor. Buti pa kayo, maraming kasama. Sabay-sabay na kumikinang sa kalangitan. Kapag ba naging bituin ako, may kasama na ako at kikinang na rin. Kaiinggitan na ba ako ng kung sino? Kumunot ang noo ko sa pinagsasabi niya. Anong gusto niyang ipahiwatig? Does she want to be with the stars? I don't think she belongs with them though. Nanatili akong nakatayo at pinapanood siya sa monitor. Niyayakap niyang sarili niya. I look at the temperature. Mababa yun kaya natitiyak ako na malamig sa labas. How pathetic of her. Alam niya na kagagaling lang niya sa sakit. And here she is again. Nagpapakamatay ba talaga siya? I moved when she suddenly stood up. Muli pa siyang tumingin sa may pinto. I clenched my fist as she smiled wearily. Tumalikod siya at papaalis na. I should stay where I am. I should let her go away. Pero naisip ko, paano ko siya mapaparusahan kung aalis siya? Bilis kong binuksan ang pinto. Where are you going? Napatingin siya sa gawi ko. Her eyes were so tired. Ganyan ka ba tumanaw ng utang na loob sa tumulong sayo? I said without thinking. Bakit ko ba siya kina-question ngayon? I saw how her eyes shine. Napuno ng iritasyon ang kalooban ko dahil doon. I'm not talking about myself here. Alam mo ba na hinahanap at matagal kang hinintay ni Nanay Marta? Sabi ko na may bakas ng iritasyon sa tono. Nakakairita naman talaga siya. Anong oras na? Kung sanay siya ng ganitong oras umuwi sa kanila. In this house, it's not. Kung aalis ka, matuto kang magpaalam. I'm sorry, tanging sagot niya na lamang na ikinapuyos ng loob ko. Is this another trick of yours, ha? Hindi mo sinasagot ang tawag sa'yo. Mas lalo nagulat ang itsura niya na parang hindi niya inasahang tatawagan ko siya.
I don't have a cellphone anymore. Sagot niya't lalong kinakunot ng noo ko. Napasandal ako sa hamba ng pintuan. Benenta ko to buy some stuff for myself. Sabi niya. Bumaba ang tingin ko sa dala niya ng mga supot. Gamit niya? Means damit. Napabuga ko ng hangin. Naalala kong kailangan niya nang bumili ng gamit niya. Pero bakit parang basurang dala-dala niya? Muli kong ibinalik ang tingin ko sa mukha niya pero hindi naaalis sa mga mata kong itsura niya. She literally goes out with those clothes. Hindi na siya nahiya. Next time magpaalam ka. Don't make us wait. Like you own our time. Nakakaistorbo ka. Singhal ko. Kaya nga hindi na ako sana tutuloy at nakuha pa niyang sagutin ako. Dumilim ang mukha ko. I don't know how to deal with her anymore. Then sana hindi ka na lang bumalik. Umalis ka na tahimik. I'm gonna do that. Kung hindi mo lang sana binuksan ang pinto, sabi niya. I was taken aback. So naging kasalanan ko pa talaga. Pakisabi na lang salamat kina Nanay Marta. Hindi na ako makakapagpaalam pa sa kanila at makakapagpasalamat ng personal. Pero sana kahit nito lang iparating mo sa kanila. Nangingit-ngit ang mga bagang ko. My eyes were literally burning with anger, lalo nang yumuko siya tumalikod. Tell them yourself. Hindi mo ko utusan. Nagmamarcha akong pabalik sa loob. Iniwang nakabukas ang pinto dahil hindi ko masabing pumasok na siya. Nandito na rin naman siya kaya magsasayang lamang ako ng oras para palayasin siya. Isa pa, konsensya ko pa kapag may nangyaring masama sa kanya. Nanay Marta, gonna kill me. Hindi ko pagtatakpan kung palalayasin ko ngayon si Angelina. Nakaupo na ako at naghihintay na pumasok siya pero ilang minuto na wala akong naririnig na bakas niya. Mabilis akong napatayo at muling naglakad papunta sa pinto nang hindi ko na siya mahintay pa. Mas lalong nangalit ang kalooban ko na makitang wala na siya doon. She wants to go? Then I don't care anymore. Hindi ko nakasalanan kung may mangyaring masama sa kanya. Kumbinsi ko sa aking sarili. Tama, it's her choice to go. It's not my problem anymore. Sinara kong pinto at pumasok na sa kwarto ko, but I can't sleep. Binabagabag ako ng isipin tungkol kay Angelina. Napabalikwas ako ng bangon. Padarag kong kinuhang susi ng sasakyan ko at nag-jacket. I went out exactly midnight. Did you see where she went? Tanong ko sa guard na nakabantay sa gate. Sir, doon po. Sabi niyang tinurong daan patungo sa sasakayan. Tinaluntun kong daang tinuro ng guard. Ginala ko mga mata ko't baka sakaling makita ko siya, pero hindi ko na siya makita doon. Where is she? Shit, mura ko't napatampal sa manibela. Bakit ko ba siya hinahanap? Imbis na hanapin siya, nagtungo ako sa bahay ng mga Montenegro. It's late, but I need to see Miriam. I need to be with her. Benji, bakit naparito ka? Nagtatakang tanong ni Miriam nang pagbuksan ako ng pinto. Mabilis ko siyang niyakap. I want to feel her warmth. Yumakap siya pabalik sa akin. What is wrong, Benji? Her voice was so soft and sweet. Pumikit ako siniksik ang aking mukha sa kanyang leeg. I love her scent as always. I love you, Miriam. Bulong ko mula sa pagkakaduktok sa leeg niya. Napasinghap siya nang halikan kong mumunting halik ang leeg niya. Nang hindi na nakapagtimpi ay mabilis kong hinanap ang mga labi niya. I kissed her passionately. I touched her in every part of her body, making her moan in pleasure. Hindi ko na naisip na nasarapan lang kami ng kanilang bahay. Niwala pa nga kami sa loob. For heaven's sake, I can't control myself anymore. Benji, she moaned in between our hungry kisses. Parang sanay na sanay siyang makipaghalikan knowing that I am her first boyfriend. Parang wala na siyang inhibition sa kanyang sarili. Her hands even tried to touch my thing in between my legs. Doon ako napatigil. She's being aggressive. Benji, pinilit kong ngumiti. Niyakap ko siya para itagong dismayang nararamdaman. Parang nabuhusan ng malamig na tubig ang apoy na tumutupo kanina sa akin. I came by to make sure that you are ready. Alam ko hindi ka panipaniwalang dahilan ko sa biglaang pagsugod doon. I'll pick you up tomorrow, okay? Bulong ko sa kanya. Alam ko maging shy dismayado sa nangyari. Naudlot na naman ang bagay na alam ko na matagal niya nang inaasam. I want to shoot myself dahil madali akong mawalan ng gana lalo na kapag may napapansin ako. Do I know her really well? Aalis na ako. I just really want to check on you. Sabi ko pa. Muling kinintelan siya ng halik. Ngumiti lamang siya at inihatid na muli ako sa labas. Hindi siya nagsalita basta kumaway na lamang. Habang lula ng sasakyan pauwi ay gulong-gulong isipan ko. Nang bigla akong maapakan ng preno na muntikang naging dahilan ng aksidente. Tang ina, magpapakamatay ka ba? Hindi ko pinansin ang sigaw na yun sa akin. Nanatili ako nakatigil sa gitna ng kalsada, nakatingin sa nahagip na mga mata ko. No way, my eyes were stuck like a magnet. Nakita ko kasing ama nila Miriam.
May kasama at kakbay itong babae papunta sa isang hotel. Naikuyom kong kamao ko, so this is where he puts his money. Sa babae. Ngayong kasal ka na sa anak ko, baka pwede mo akong tulungan sa negosyo ko, Benedict. Naalala kong sabi niya nung mag-usap kami sa opisina niya. Gusto kong matawa, sinasabi ko na nga ba, hindi niya nahinintay pang makasal ako sa totoong mahal ko. Nilabas niya ng tunay niyang pagkatao. Benedicto, hindi na masama si Angelina. Matigas ang ulo niya pero tinitiyak ko mapagsisilbihan ka niya, sabi pa niya. I don't love her, sabi ko dahilan. Upang mapatayo siya, tinapik niya ako sa balikat. Pinakasalan mo na siya, Benedict. Kung hindi mo siya mahal, you can use her. Sa kama, maganda naman at sexy. Then you can have Miriam. Tinampal kong mesa. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko sa galit. Ibinubugaw ba niya ang mga anak niya? Anong klase siyang ama? I need money to save my company, Benedict. Sana matulungan mo ko, or else, tumalim ang tingin ko sa kanya, may gana pa siyang pagbantaan ako. Or else what? Ngumisi siya. I'll publicize your marriage to my daughter, Benedict. Alam kong ayaw mo mangyari yun. Hindi ko mapigilang tignan siya ng masama. He's threatening me with his daughter. Anong klase siyang ama? I need money. And I know Angelina will not go against this. Mahal na mahal ako ng anak ko at gagawin niyang lahat para sa akin. Lalo ako nagpuyo sa galit. Hindi kayo plano talaga nilang mag-ama to? Pinilit pa kasalan para makakuha ng pera sa akin? I need it as soon as possible, my son-in-law. Gumisi ako na may panunuya. He'll get it, pero hindi ko may papangakong aalagaan kong anak niya. She will suffer as they plan this to me. Yun din ang pumipigil sa akin kaya hindi ko basta-bastang maidiborsyo si Angelina. Ayaw ko magulong tahimik na buhay ko at ng pamilya ko. I don't like scandals. Kung pwede ko sana silang patahimikin ng pera, ginawa ko na. But Mr. Montenegro wants more from me. I've taken a picture of him just in case I'll use it if I need to. Pinaimbestigahan ko na rin siya kay Clarence. The more lies and evil doing is up to, the more chance I get ahead of him. Yung hindi ako matatakot niya. Kasama niyang anak niyang magmamakaawa sa akin para hindi sila maparusahan. Dahil marami nang bumubusin at nagagalit sa bigla kong pagtigil sa daan, ay umalis na ako. Make sure to call me when you need to, Clarence. Bilin ko kay Clarence na inihatid niya na kami sa airport. Tanging tango lamang naging sagot niya. Bye, Clarence. Paalam din ni Miriam sa kanya saka kumapit sa braso ko para sabihin na kami mag-check-in. Hanggang sa lula na nga kami ng eroplano patungong US. I have my family in US. Ang nag-iisang kapatid kong babae ay nakabase sa Washington at pinamamahalaan ang isa sa kumpanya namin. Sina lolo't lola naman ipabalik-balik na sa Pilipinas, maging ang mga magulang namin na nag-retired na rin. Sa akin na ibigay ang pamamahala sa kumpanya dahil talaga namang hilig kong negosyo. And they trust me to do well in this field. And I am. Masasabi ko matagumpay ako kaya hindi ko gugustuhin na magkaroon ng iskandalo. Magugulo ang tahimik na mundong ginusto ng pamilya ko. Bigla akong nahulog sa malalim na pag-iisip. Pumasok sa isipan ko si Angelina. And where she is right now, Benji, do you think they're gonna like me? Tanong ni Miriam na nagpagising sa malalim kong pag-iisip. She will meet my family first time today. Eventually, mamimit niya rin sana ang pamilya ko when the marriage pursue. Sa Pilipinas sana yon, uuwi sila to meet her and her family. Pero dahil sa kagagawa ng isang babae, hindi nangyaring mga nakaplano na sana. And I hate that. Ayaw na ayaw ko na bubuliliyasong magandang mga plano ko. They will love you, sweetheart. Sabi kong hinalikan siya noo. Sigurado ako na mamahalin nila siya katulad ng minahal ko sa kanya. We will meet them for dinner. Palabas na kami sa airport nang kumaway sa amin ang kapatid ko. Siya na mismo talagang sumundo sa amin imbis na magpadala na lang ng driver. Naramdaman kong mahigpit na pagkapit ni Miriam sa braso ko. Tinignan ko siya at nginitian, giving her assurance, hindi gaya ng iba na matapobreng pamilya ko. Nang makalapit kami kagad ako niyakap ng kapatid ko. Oh my God! Benedicto Carlos Argente, ang laki-laki mo na talaga. Nirita ako sa pagtawag niya. Sa buong pangalan ko. Hindi nga sila matapobre pero may pagkabuli sila. Mula sa kapatid ko hanggang sa mga pinsan ko. Tama nga sabi ni Zaira, malaki ka na. Pinisil niya ang pisngi ko. Tinabig ko naman ang mga kamay niya. Dahil sa iritasyon, hindi niya nilugar ang pagiging bully sa akin. Stop it, babala ko sa kanya. Sumimangot siya. Ganyan mo ba tatratuhin ang ate mong matagal mong hindi nakita? Singal niya sa akin. It's not true. Ilang taon na rin na hindi ko siya nakita. Sobrang busy sa trabaho that I never visited her kahit nasa US ako. Hindi rin kasi siya makauwi sa Pilipinas or I say, ayaw niyang umuwi. Nagseryoso lamang ang kapatid ko na tumikim si Miriam.
Oh, I'm sorry, miss. Namiss ko lang talaga tong kapatid ko. I don't mean to ignore you. Pinalakihan ko ng mga mata ang kapatid ko bilang babala. Tumingin ako kay Miriam. I saw her eyes were twinkling like she saw a star. You are Sofia Heron, bulalas niya. Napahilot ako sa aking sentido. Nakakita pala talaga siya ng bituin, a star from entertainment industry. Ngumiti ang kapatid ko. Not anymore, miss, sagot niya. I'm Sofia Argente. Nilahad ng kapatid kong kamay kay Miriam. Malugod naman yun na kinuha ni Miriam. Hindi pa rin inaalis ang mangha sa muka. Hindi ko siya masisisi. My sister was once the brightest star in entertainment industry sa Pilipinas. Ay Miriam Montenegro, Benedicto fiancé. Napatingin sa akin sa Sofia, kakaibang tingin na pinukol niya sa akin. Parang may gusto siyang tanungin, pero nagpigil na lamang siya. Let's go, hinihintay na tayo ni na Lolo, sabi niya pagkatapos. May inutusan siya na magbuhat ng mga bagahe namin papunta sa likod ng sasakyan niya. Inalalayan ko si Miriam nang bigla siyang bumulong sa akin. You didn't tell me that Sofia is your sister. I'm a fan of her. Isa ko na sa lungkot nang bigla siyang maglaho. Ngumiti ako at napatingin sa kapatid ko habang nagpapasalamat sa lalaking inutusan niya. She gave a tip for the guy and look at us. Sakay na, sabi niya. Like the megastar, hindi pa rin naman nawawalang kinang niya. She's still beautiful as she was before. Make sure not to talk about it, Miriam. Sabi ko kay Miriam, making her wonder. Ngumiti ako. She wants a peaceful life. Ayaw niya nang balikan pang nakaraan, sabi ko. Hoping she guessed what I mean. My sister doesn't want to deal with the industry who broke her into pieces.